Okay mga tol, ito yung part 2 nung Pilipinas ba ang Ophir? Mga tol, no? Mga ginto ni Solomon mula sa Ophir. Mula rito sa channel ni Pinoy Mystery Channel mga tol. Ito yung binigyan natin ng reaction kahapon. So ngayon ito ipagpapatuloy natin. Ang Pilipinas nga ba ang tinutukoy na Ophir sa Biblia mga tol, no? So yan ang ating alamin. Panoorin na natin to mga tol. Wala na rin naman tayong hinihintay na. Samahan ninyo ako mga kapatid. They found Sheba. Ayon kay Dr. Richard Narag at Isagani Tabilog, mga manunulat, ang Ophir ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Dahil raw sa ang bansa ay maraming isla, at ito ay nasa Sephar, kung saan sumisikat ang araw. Sagad ito sa minang ginto, mayaman sa nara, at sa mga mamahaling bato. At ayon raw sa Biblia, 3 taon katagal bago nakabalik sa Israel ang mga barko ni Solomon. Grabe, tagal no? 3 taon. Ayon kay Isagani Tabilog, si Magellan mismo ang nagsabi na ang Pilipinas ay ang Ophir ng Biblia. Ang mga ito ay nakamamanghang pruweba at kapani-paniwalang pagpapatunay ng mamamayang Pilipino ay kamag-anakan ni Abraham. Kung ito ay totoo, bakit ang mga Jewish Bible scholars o mga nagsasalin ng Biblia sa ibang lengguwahe at mga Jewish Bible archaeologists o mga naghuhukay ng Bible artifacts ay hindi naniniwala sa mga pahayag ng dalawa, pati na rin sa paniniwala ng mga Pilipino hinggil dito? Ayon sa historicmysteries.com, wala masyadong detalye mula sa Biblia kaugnay sa lugar ng Ophir. Kung kaya naman mahirap ikumpirma na ito ay ang sinaunang Pilipinas. Gayunpaman, mayroong mga maliliit na tanda mula sa banal na libro ang makapagbibigay liwanag sa katotohanan. Kung susuriing mabuti ang mga pruweba na nabanggit ni Isagani Tabilog at Dr. Richard Narag, mapag-aalaman na hindi lamang Pilipinas ang may katangian katulad ng nabanggit hinggil sa Ophir. Marami sa bansa sa silangan, ayon sa openedition.org, ang bansang Burma, binansagang Land of Gold. Ang bansang Indonesia, tinawag na Island of Gold. Ayon sa librong Ancient History of Yuthong, ang syudad na Yuthong sa Thailand ay binansagang City of Gold. Mayaman din kaya sila sa Nara, di ba? Kasi hindi lang naman gold yung binabanggit na pinanggalingan ng Ophir, di ba? May mga mahalagang kahoy din eh. Sa Encyclopedia Britannica, ipinakita na may malagong mina ng alluvial gold ang matatagpuan sa bansang Cambodia. Tapos nasa harap ba sila ng China? Isa ba silang mga isla ba sila sa harap ng China? 'Di ba? Kasi yun lang naman yung mga hindi, sa bagay ang nagsabi naman kasi noon yung mga historiador historiador ba tawag doon? Pero ano ba yung mga palatandaan, mga maliliit na palatandaan na nababanggit sa Bible, no? Para masabi nating ang Pilipinas nga ang Ophir, no? So tingnan natin, tuloy natin 'to. Sa librong Australia, the Ancient Ophir, The Gold Mines of King Solomon, inilathala noong taong 1853. Inihayag na ang kontinente ng Australia ay ang tunay na Ophir ng Biblia. Dahil raw ito ay masagana sa ginto at mayaman sa mahalagang bato. Ito rin ay malapit sa silangan o sa Sephar, kung saan sumisikat ang araw.
Sa katotohanan, may ilang oras ang abante ng bansang Australia kaysa sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang araw ay sumisikat muna sa Australia bago ito sumikat sa Pilipinas. Ayon sa librong The Great Circle, inilathala noong 2001, marami ring kahoy na nara sa buong Southeast Asia, hindi lang sa Pilipinas. Dahil ang klima dito, kung saan ang puno ng nara ay pumapayagpag, ay halos pareho sa lahat ng bansa na nasa silangan. So meron din. Okay. At kung bakit naniniwala si Magellan at ibang mga Kastila na ang bansang sinakop ng mga nito ay ang Ophir, ay tunay na nakamamangha. Sapagkat mas may kaalaman ng mga Jewish scholars at mga Semitic archaeologists hinggil sa angka ni Joktan kaysa sa mga mananakop mula sa Espanya. Tama naman. Kaya naman, kung sisayas sa ating maigi ang mga katangian ng iba pang mga bansa, makikita na ang mga impormasyon ni Dr. Richard Narag at Isagani Tabilog ay hindi sapat upang paniwalaan ito ng mga archaeologists at eksperto sa Biblia. Ganun pa man, ang mga eksperto mula sa Israel ay limitado rin sa kaalaman, sapagkat Diyos lamang ang tunay na nakaalam. Kung tutuusin, ang mga angka ng mga nito ay hindi naniniwala na si Jesus ay ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya may nagtatanong kung kailangan bang paniwalaan ang mga Jewish Bible scholars hinggil sa Ophir. Paano naman ang paniniwala ng sinaunang pangalan ng Pilipinas ay Ophir? Ang naiulat ng ManilaBulletin.com hinggil sa dokumentong Espanyol numero 78 na mula sa Koleksyon General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas na nagbanggit sa kinaroroonan ng Ophir ay base sa kaalaman ng mga Kastila hinggil sa Biblia. Hindi ng problema kasi doon doon sa librong napakahaba ng title nun. Yung nagbanggit kasi nun is yung mga kaalaman lang din ng Kastila, mga tol. Pero isa kasi sila talaga sa mga lumibot sa mundo no. Ang laki ng naambag nila, mga tol, pagdating sa globe, no, pagdating sa mundo natin, kasi sila talaga yung mga manlalakbay So, dapat nga ba nating kilalanin o dapat nga ba nating paniwalaan yung sinasabi nila doon na ang Ophir ay ang Pilipinas, no? Kasi hindi naman din ganun kadetalye sa Bible. Kaya maraming mga bansa din ang nagki-claim. Katulad na lamang ng Australia, di ba? So, tuloy natin. Walang duda na ang nagsulat ng dokumento mismo ay naghahanap rin ng katotohanan hinggil dito. Walang sapat na detalye ang Biblia hinggil sa tumpak na lokasyon ng pinagmulan ng mga ginto. Kung kaya naman ang mga bansang inungkat na nasa ruta nito ay base sa kaalaman ng mga Kastila. Mayroon bang kaalaman ng mga Espanyol hinggil sa angkan ni Joktan na hindi alam ng mga mismong angkan ni Joktan? Sa madaling salita, ito ay walang katiyakan. Ang malaking katanungan sa likod nito ay kung bakit pinalitan ng mga Kastila ang pangalang Ophir kung ito nga ay totoo. Marahil dulot ito ng pagnanasa ng mga Kastila na matunton ang mga ginto ng Ophir sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ayon sa kasaysayan, halos lahat ng lugar na nadiskubri ng mga mananakop ay binibigyan ng sariling pangalan, tulad ng El Salvador, Puerto Rico at Costa Rica. Kung kaya naman ang sinaunang pangalan ay pinalitan ng pangalang Philippines. Subalit hindi na kailangan ng mamamayang Pilipino na mapaniwala ang mga dayuhan at mga Jewish ay may dugong Israelita.
Ayon sa JewishEncyclopedia.com, ang Ophir ay nasa bahagi ng Arabia. Sa Arabia naman. Ayon sa BibleHistory.com, ang Ophir ay nasa baybay ng Arabian Peninsula. Ayon sa Biblical Encyclopedia, ang Sephar ay nasa Arabia dahil raw ito ay ang tinatawag na silangang bansa ng Middle East. Batay sa mga ebidensya mula sa ibang panig ng daigdig, ang mga banyaga ay may kani-kaniyang pruweba at karapatang magsipaghayag na ang kanilang bansa ay ang nasabing Ophir. Marahil ang buong Southeast Asia ay ang Ophir. Ito ay walang katiyakan. Ang mga pahayag sa General Collection of Philippine Islands Related Documents at ng mga manunulat na sina Isagani Tabilog at Dr. Richard Narag, bagaman kapani-paniwala at kamangha-mangha, kailangan pa rin ng karagdagang impormasyon. Sa bagay. Marahil ang mga naniniwala na sila ay may dugong Israelita ay nararapat magsuri sa DNA Diagnostic Center upang ikumpara ang kanilang pinanggalingang lahi sa DNA ng mga Jews. Problema din kasi iba-iba na rin kasi yung mga nagpuntahan dito, di ba? Mga Malay, di ba, no, mga Negritos. Ang dami na nagpuntahan dito mga African, baka nga kadugo pa natin yung mga Afrikano. Ngayon nga lang maliliit. Yung mga Aita, di ba, yung mga Negritos na dumating dito, mga Malay. Ang dami na kung babalikan natin yung history, ang dami na nagsidatingan dito sa Pilipinas. Iba-iba na, no? Pero kung DNA, mga kapatid, ewan ko kung madedetect pa natin yun, no? Kung meron man, pero wala tayong may mga kamukha ba tayong Israelita? Dapat doon pa rin yung kahit papaano bahid ng dugo nila, no? Kung meron, no? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Kasi dito, di ba, nalahian na rin tayo ng mga Kastila, Hapon, Inchik, di ba? Meron pang pure blood na Pinoy talaga. Yung mga unang nagsidatingan dito, di ba? Ano pa ba yung mga Datu, di ba, nagsidatingan din sila rito. Iba naman yung kultura din nila. Bago pa man dumating yung mga Kastila, no? Andirito na yung mga iba't ibang mga klase ng tao na nagsidatingan dito sa isla ng Pilipinas. Kung sila nga ay talagang mula sa Israel o hindi. Ano man ang resulta, walang duda, natatanggapin ng mamamayan ang katotohanan. Mayroong naniniwala na kung mapapatunayan na ang Queen of Sheba ay nagmula sa Pilipinas, ito marahil ang pinakamatibay na ebidensya ng Ophir. Totoo ba na ang Queen of Sheba ay nagmula sa Pilipinas? Ngayon, gaano ba kahalaga yan, mga tol? Kung sakasakaling mapatunayan o sakasakaling mangyari nga na ang Queen of Sheba ay mula sa Pilipinas, mga tol. Well, tulad nga nung sinabi ko nung nakaraang video natin dito, kahit na hindi ito makakatulong sa pagbangon ng Pilipinas, kahit papano siguro itataas ang tingin mo sa sarili mong lahing pinagmulan, no? Yung ninuno mo, mga kapatid, at isa ka sa lahing Ophirian o kalahi ng angkan ni Abraham, di ba? Para hindi mo na basta-basta maliitin siguro yung Pilipino, mga Pilipinas. Kasi tulad nga ng sinabi ko nung nakaraan, ang dami nating mga kababayan, mga tol, na hindi sila proud sa Pilipinas. Pag sinabi nga local, local. No, ang tingin nila sa local, ang ibig sabihin sa kanila ng local, peke. Ewan ko sa ibang mga Pinoy, bakit ganun ang pagkakaintindi nila sa word na local. Peke. Diba? Pag nasa ibang bansa ka, yung produktong doon mismo galing, local din ang tawag sa kanila doon . Hindi naman imported . Pag sinabing imported, in-import sa ibang bansa. Pag exported, in-export natin. Ngayon, ang tingin ng mga ilang Pinoy, ewan ko kung nakapag-aral, dalawa, no, original at local. Pag sinabing original, yung original, pag sinabing local, peke. Hindi ko alam kung saan nila natutunan yung ganun . No, gawang Pinoy local yan. Ang tingin nila peke, mga tol. No? Siguro kung gawan China yung peke. Well, anyway,
Maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.